Hi everybody, good morning. For today's video, I'll show you kung paano ko i-prepare yung pagkain ng aking mga alagang aso. So first is, meron tayong nilagang baka. Unflavored to ha, wala tong asin or any seasoning na nilagay. It's just the beef, carrots, and cabbage. So first, tatanggalin muna natin yung cabbage. Kailangan na nating tanggalin para madaling kumuha ng sabaw at ng carrots para i-mix natin dun sa kanilang dog food. Dinamihan ko na kasi to para mamayang gabi, meron pa rin silang cabbage. So, kailangan natin itong tanggalin para hindi siya, anong tawag dito, hindi ko na alam kung anong Tagalog, hindi siya malata. Basta yung, so, next is, since natanggal na natin, prepare ko na naman yung mga plate nila. So, sa mga plate nila, I always make sure na malinis yung plate nila. After nilang kumain, kailangan ko tong linisin. Hinugasan ko rin siya. Ginagamitan ko ng sponge at ng dishwashing liquid. So, make sure na malinis yung kanilang kainan. Kasi, ganito lang yan. Ganito lang kasi yan. Other people would say na, aso lang yan, bakit kailangan malinis or ganyan? Kasi, aminin ko rin, I grew up naman with the aspins. Marami kaming aspins before. And yung kainan nila is, meron na silang, I think, gulong na ginawang pwedeng lagyan ng pagkain. Nililinis naman namin siya, pero hindi ganito. Para talaga silang tao na inano. Pero, ang pinupoint out ko lang dito is, just put yourself sa kanilang shoes. Kung ikaw ba kakain, matutuwa ka ba na hindi malinis yung kinakainan mo o yung pinggan mo? So, ganun lang yun. And para na rin, importante din na malinis palagi yung kanilang kainan para makaiwas sa mga bakterya na pwede nilang ma-intake. Kasi pwede din yung magdulot ng sakit. So, ito na. Sky. Ang ingay kasi ni Sky kasi dyan sa harap, merong kasing puno ng mangga. And yung mga kapitbahay, nagaano sila. Parang binabato nila yung bunga para malaglag. Kasi may mga hinog kasi sa taas na hindi pa nalalaglag. And masyadong mataas yung puno. Kaya, ayun, kaya nag-iingay si Sky. So, ito yung pagkainan. So, proceed tayo sa dog food. So, yung dog food naman nila, I'll make sure na nakaano din sila, naka-sealed, para masigurado na hindi siya kukupas. Kasi pag kupas yung dog food na binibigay mo sa kanila, may tendency na hindi nila gusto. Sino ba namang may gusto na kumain ng kupas na dog food, or kahit ikaw kakain ka ba ng biscuit na kupas, yung mga ganyan. So, ini-make sure ko lang din na naka-sealed yung nila. As you can see, nakasilupin, and nilalagay ko siya sa isang container na sarado talaga. And pag morning din, konti lang yung nilalagay kong dog food kasi hindi sila masyadong kumakain ng dog food pag morning. More on ulam sila. And sabi din ng iba, okay lang naman daw na isang beses lang pakainin ng aso sa isang araw. Pero sa akin kasi, naaawa ko sa kanila kapag wala talaga silang kinakain kahit konti. So, pag morning, kinukuntian ko na lang din yung pagkain nila para hindi nasasayang. Kasi yung mga dog food din nila na hindi nila nauubos, ang ginagawa ko na is, dinadala ko siya dyan sa labas kasi merong mga aso yung kapitbahay na kumakain din ng tira nila. So, every time lang na meron silang tira, instead na itatapon ko, ibibigay ko na lang doon sa mga aso dyan sa labas. So, next is maglalagay na tayo ng sabaw. Ito yung sabaw ng nilagang baka. Kasi, hindi sila sanay na kumain ng pure dog food, and hindi din sila
masyadong kumakain kapag dry yung ano. Lalo na si Snow, hindi siya kumakain talaga kapag dry yung pagkain niya. So, ito na tayo sa sabaw. So, habang pinapalamig yung after ng sabaw, nilalagyan ko rin ng carrots. So, ganito lang ako mag-prepare ng pagkain na. So, ngayon, ang nakaano nilang ulam is itong nilagang baka kasi um, kahapon, unong mga nakaraang araw, chicken sila and si Sky, nagsimula na rin siyang mangati. Medyo, ano kasi yung chicken kapag madalas mong pinapaulam sa kanila, may tendency na mangangati sila. Parang allergy kumbaga. Pero hindi naman ganun kalala. Kapag kaano lang, frequent lang. And minsan, atay din ng manok. So, after nito, maghihimay na din ako ng ano, ng karne. So, ito yung karne. Meron siyang buto. Sinadya ko talaga to para dual purpose na siya. After kasing gamitin itong buto, pwede kasi ito nilang gawing laruan para meron silang ngangat-ngatin and makakatulong din to sa pagtanggal ng mga tartar doon sa ngipin nila. Kasi um, kapag kasi yung dog food, kapag wheat food yung binibigay natin sa mga alaga natin, malaki yung chance na magkakaroon ng tartar build up kasi wheat food nga yung kinakain nila. So, maganda sana kung hindi. Pero kasi nga, hindi sila kumakain ng dry food. Nasasayang lang yung dog food. So, kaya ko nilalagyan ng konting sabaw para magiging wet yung pagkain nila. So, ganyan siya. Hindi kasi natatanggal din ng toothbrush yung mga nabibuild up na tartar. And ang pinaka mainam is bigyan na lang sila ng ganito para makatulong na matanggal pero hindi rin siya totally natatanggal talaga. So ang pinakaano niyan is kailangan siya ng cleaning, dental cleaning doon sa vet and masyadong mahal 'yon. Hindi ko 'yon afford sa totoo lang. So after nito, maghimay-himay muna ako ng karne para ilagay dyan sa pagkain nila. Masyado pa siyang mainit pero maganda yung pagkaano niya. Masyado ng tender yung yung karne. So ganito ako nagpe-prepare ng pagkain sa kanila. Kaya kung napapansin nyo, hindi naman sa pag-aano, mukhang talaga sila, mukhang healthy, matataba sila. Pero hindi naman yung sobrang taba kasi hindi rin advisable sa aso na masyadong taba. Kasi yan, prone yan sila sa, kung hindi ako nagkakamali, prone sila sa heat stroke kapag masyado ng malalaman mo din naman yan kung nag-uubis na yung aso mo kapag nag-visit ka doon sa ninyo, sa veterinarian kasi sila yung mag-a-advise na masyado ng mataas yung timbang niya sa base sa laki at sa parang hindi naman breed, based lang sa laki niya na ma-identify nila kung obese na yung aso ninyo. And importante din na yung aso, hindi siya dapat pinapakain ng sobrang dala sa isang araw. So maganda lang talaga maganda daw na isa lang or kasi hindi naman to puppy yung mga aso ko. Nagwa 1-year-old naman tong tatlo, sina Olivia, Hachi at Hami. Kaya okay lang din na. Kasi before, 3 beses ko pinapakain ng mga yan. And kapag pinapakain ko sila, si Sky nanghihingi din ng pagkain so binibigyan ko rin. Hindi daw kasi maganda na madalas binibigyan ng pagkain kasi nakakasira din yun sa kidney nila kapag kahit naman sa tao kapag kain ka ng kain may din naman may bad na effect. So ito ibibigay ko to sa kanila mamaya pero kukunin ko yung mga buto diyan para hindi sila mag-aaway kasi pwede nila tong pag-awayan kung hindi sila nag
Si Snow lang naman ang ayaw nito kasi ayaw niyang umatnga talaga ng buto. And of course guys, since tapos na akong maghimay ng ng nilagang karne, proceed tayo dito sa cabbage. Ito yung gaganituhin ko lang siya kasi mas gusto nilang ganito. So, ang dami kong chika at ang ano na pala to, masyado nang mahaba yung video. And nagtatagalog ako for today's video, guys, para maintindihan ng nakararami. Kasi, hindi ko alam dahil to sa follow to follow na ginawa ko nung nag-start ako. Kasi parang nainip ako na sabi ko, nag-start kasi ako na meron akong 200 friends. So, para umabot siya ng ang ginawa ko, nag-follow to follow ako. So, umabot ako ng 500 na followers. So, ang downside kasi dito sa follow to follow, hindi mo alam kung sino yung mga nagpa-follow sa'yo, pwedeng taga Luzon, hindi naman nila nagigets yung mga pinagsasabi kong Bisaya kasi ang purpose ko lang talaga gumawa ng content na Bisaya para komportable akong magsalita. Pero ito nga, meron akong mga ka-follow to follow na mga nasa Luzon na hindi nakakaintindi ng Bisaya. So ako yung mag-a-adjust kahit hirap na hirap ako mag-Tagalog. So, yun. Pero tinigil ko na yung follow to follow ha. Pero yung mga naka-follow kasi na mga taga Luzon, na-appreciate ko din naman sila dahil todo ano din naman sila, suporta. Nakikita ko sila nagko-comment dun sa mga content ko. Hindi, ito na din yung way para maibalik ko sa kanila. Kahit yun lang naman, pero tinigil ko na talaga yung follow to follow kasi he, at some, meron naman siyang magandang hindi naman lahat na nandyan sa follow to follow followers na yung hanap. Yung iba naman talaga is legit naman talaga sila na supporters. Pero madalas talaga yung hindi talaga yung pinapalo ka tapos i-unfollow ka rin. Pero yun na nga, yun yung kwento bakit kasi lately since hindi pa naman umabot ng 5,000 yung friends ko, kasi nga, ang konti nga ng followers ko nung mag-start ako, and meron pa akong 1.3 na followers. Nag-a-add ako ng mga friend, pero chine-check ko muna yung profile nila. Kasi di ba may suggestion si Facebook na ano, na mga kailangan mong i-add. So, chine-check ko na lang yung profile nila kung Tagalog ba yun or hindi. I mean, Tagaluson sila or hindi. Para alam ko na mga Bisaya lang yung na-add ko. Hindi naman sa inaano ko yung mga Tagaluson. Ang akin lang kasi ayoko nang dagdagan kasi nga hirap na hirap ako mag-Tagalog and hindi rin ako pwedeng mag-English kasi limited lang din yung English ko. Doon nagtatrabaho ako sa BPO, hindi rin ako ganun kagaling mag-English. So, yun, alam nyo na hindi lahat na nagtatrabaho sa call center. And hindi rin naman call center talaga yung tinatrabahuan ko dahil hindi rin naman, hindi rin siya, anong tawag dito, hindi din siya voice yung account na inaano namin. Nasa back office account kami and medical yung um, account na sinusuportahan namin. So, ito na guys, tapos ko na palang i-prepare yung mga pagkain nila. So, I think that's all for today's video. And ito, may natira pang cabbage. Ito yung magiging ulam nila mamayang gabi. So, yun lang. Thank you guys for watching. Bye everybody. And sana naintindihan nyo na yung mga pinagsasabi ko dito. Bye everybody.